Panyero Stories. Tay, tingnan niyo nga po tong si Sandro, oh. Ay nako, kayong magkapatid wala na talaga kayong ginawa na dalawa kundi mag-asaran. Dadalawa na nga lang kayo, puro pa kayo ganyan. Maya-maya pa, lumabas si nanay. Napapailing na lang siyang nakatingin sa aming dalawa. Sa totoo lang, Panyero, may kaya po kami sa buhay. Ngunit itinuro sa amin ng aming mga magulang kung paano maging mababa ang loob at maging mabuting tao. Mabait naman ang kakambal kong si Sandro. Kaya lang may mga pagkakataon talaga na ako ang gusto niyang asarin. Paano? Pikon kasi. Pikunin mo mukha mo. Mabuti pa magbasa ka na lang ng Bible dyan. Nang sa ganun, mabawasan yung masamang espiritu dyan sa katawan mo. Excuse me, tapos na ako mag-devotion, Pastora Sandra. Ay talaga ba? Bakit parang hindi naman? Napatingin kami kay nanay. Nang sabihan niya kami ni Sandro na tumigil na at baka saan na naman daw mapunta ang asaran namin. Panay naman ang sikuhan naming dalawa at palihim na nagsisipaan. Teka nga, Sandro anak, naalala ko lang, yung inutos ko na dalhin mo sa ninong mo, nadala mo na ba? Opo tay, pero sana si Sandra na lang po nadali. Naiinis po kasi ako dun sa babae sa bahay ni Ninong na galing Maynila. Grabe ang arte. Bakit? Inaano ka ba? Maarte nga ni... May pa... Oh, you're Sandro, right? Yes, I remember you. I remember you looking up at me when you were little. Wow, you're so big and tall now. English ng English, kainis. Hindi ko naman maintindihan. May pagganong-ganon pa. Palagi raw ako nakatitig sa kanya nun. Sus, di naman totoo. Baka naman totoo. Ha 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 ha. Funny. Hindi ko nga siya kilala no. Tapos, maaalala pa na tinititigan ko siya. Naalala niyo ba si Anika? Yung anak ng ninong niyo sa binyag? Oo nga pala. Sinabi niya, nadadalaw daw sila rito sa susunod na linggo. Nagkita na pala kayo. Anika? Yung kalaro po namin dati sa bukid? Yung laging may accessory na sipon sa ilong? Aba oo, yun na nga. Parang laging katatapos lang makipagbunso sa lupa. Sorry. Aba oo, yun na nga. Yung bang parang laging katatapos lang makipagpambuno sa lupa. Sandali. Si Anika yung batang parang hindi uso ang paligo nun. Yung kulay-uling ang mga siko at tuhod. Siya ba yun? Oo, Sandro. Yung batang kahit bagong bihis pagtalikod mo, may mantsa na kagad ng putik ang damit. Naalala ko na. Siya rin yung batang nakikipaghabulan sa amin noon sa gitna ng pilapil, di ba? Oo anak, kalaro nyo nga siya dati. Yung pinaka-epic dun, yung nadula siya sa pilapil, tapos sakto, may sariwang tumpok ng dumi ng kalabaw sa ibaba. Ayun, nasubsob ang mukha niya sa lupa. Tay, pag angat ng ulo, akala mo nakamaskara ng chocolate pero amoy imbornal. Yak! Oo nga, Sandro, naalala ko. Iyak pa nga siya ng iyak nun. Pero lalong kumakalat yung dumi kasi pinapahid niya ng marumi rin niyang kamay. Ay nako, halos maubos ang tubig natin sa banga noon dahil pinaliguan siya ng nanay niyo bago pa uwiin sa ninong niyo. Ngayon, dalaga na at napakaganda raw. Hindi mo akalaing batang laging madungis yun noon. Sandro, matanong ko lang, maganda na ba talaga? Marahil, siya yung nag-i-English sa'yo. Kahit gaano pa siya kaganda ngayon, tay, hindi ko makakalimutan ang scented facial mask niya nung hapon na yun. Oh, dumating na pala si Anika nung isang araw. Sinabi ng ninong nyo na parating pa lang. Napatingin naman kami kay nanay nang sabihin niyang napaaga nga raw ang uwi ni Anika para masulit niya ang bakasyon dito sa probinsya. Sinaway pa kami ni nanay. Natantanan na raw namin ang pagbabalik tanaw
sa nakaraan ni Anika. Baka raw ano pa ang masabi namin at hindi daw maganda ang namimintas ng tao. Naalala ko kasi noon si Anika ay talagang parati namang madungis. Hindi kasi siya halos mabantayan nila Ninang at Ninong dahil abala sila sa pagtatrabaho. 4 na magkakapatid sila Anika ngayon, pero nung kinuha siya ng tita niya ay 3 pa lang sila. Madalas siya noon dito sa amin. Minsan nga panyero, hindi kami masyadong pinapalapit ni tatay. Gawa ng palagi siyang may sipon. Baka mahawaan daw kami ni Sandro. Mainam na lang at malakas ang resistensya namin ng kambal ko. Bata pa lang kami, ay kami na ang magkakalaro. Mabait siya at malambing. Kaya hindi ko alam kung bakit naiinis si Sandro o baka dahil nagbago na siya. Tumigil ang tawanan namin ni Sandro nang mapansin naming tumititig ng malalim si tatay sa malayo. Ibinaba ni tatay ang kanyang kape at seryosong hinarap kaming dalawa. O sige, pagtawanan niyo ang dumi ng kalabaw. Pero tandaan niyo ito, ha? Ang nakaraan ay parang alikabok sa kalsada. Kahit gaano kadungis ang dinaanan ng isang tao, hindi yun ang sukatan kung sino siya ngayon. Opo, Tay. Nagbibiro lang naman po kami. At naalala lang po namin ang mga nakakatuwang panahon. Alam ko, pero minsan, ang biro ay nagiging mantsa sa pagtingin natin sa kapwa. Sandro, Sandra, darating si Anika rito na isang ganap na dalaga. Respeto ang dapat ninyong isalubong sa kanya. Hindi ang mga kwentong pambata na maaaring makapagpahiya sa kanya. Kahit yung tungkol sa dumi ng kalabaw, Tay, hindi pwedeng ipang icebreaker yun. Napatingin naman si tatay sa nagkakamot ng ulo na si Sandro. Sandro, ang tunay na lalaki, marunong mag-angat ng puri ng babae. Hindi yung ibinabaon siya sa mga lumang pagkakamali. Ang respeto ay hindi ibinibigay dahil maganda ang isang tao. Ibinibigay ito dahil yan ang nararapat sa bawat nilalang. Tama si Tatay Sandro. Baka mamaya, mas matagumpay pa yun sa atin ngayon. Tapos, ang titingnan lang natin ay yung nakakatawa sa nakaraan niya. Eksakto. Tandaan nyo ang word of wisdom ko sa inyong dalawa. Ang taong laging nakatingin sa putik sa paanan ng iba ay hindi kailanman makikita ang ningning ng bituin sa kanilang mga mata. Tumayo si tatay at tinapik ang balikat naming dalawa. Matuto kayong magbaon ng hindi magagandang nakaraan kung ang kapalit nito ay ang pagbuo ng bagong pagkakaibigan. Huwag ninyong hayaan ang isang segundong pagkadapa niya noon ang maging definisyon niya sa inyo habang buhay. Malinaw ba yon, mga anak? Opo, Tay. Opo. Sige po. Itatago ko na ang kalabaw memory sa baul. Respeto na po ang isasalubong ko. Kahit po ang arte-arte niyang magsalita. Naputol ang aming usapan nang tawagin na kami ni nanay para maghapunan. Masaya naman kaming nagtungo sa kusina at nag-aasaran na naman kaming dalawa. Matapos ang masayang hapunan, ay nasa balkonahe na kami ni Sandro. Nakatanaw kami sa mga kapitbahay naming tahimik na ang kabahayan. Ganito talaga sa probinsya. Maagang natutulog habang kami naman ni Sandro ay nagpapalitan pa rin ng aming devotion. Nakalapag ang 2 Biblia sa maliit na mesa. Ang tanging naririnig ay ang banayad na paghampas ng hangin at ang paglipat ng mga pahina ng papel. Sandro, tignan mo tong 2 Corinthians 5:17. Sabi rito, kaya't kung sino man ang nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na. Narito, ang lahat ay naging bago. Eksakto yan sa sinabi ni tatay kanina, di ba? Tungkol kay Anika. At tungkol din sa atin. Nakakamangha kung paano talaga binubura ng Panginoon ang dungis ng nakaraan natin.
Hindi lang yung pisikal, kundi pati yung mga kasalanan nating mas masahol pa sa putik. Hindi ng obserbasyon ko. Madalas kasi tayong mga tao, ang daling magpatawad. Pero ang hirap makalimot. Pero ang Diyos, kapag naglinis siya, puting-puti talaga. Parang yung debosyon natin ngayon. Tinuturuan tayo na ang tingin niya sa atin ay hindi batay sa kung saan tayo nadapa, kundi kung sino tayo sa piling niya. Napangiti siya at binuksan ang kanyang Biblia sa Matthew 6. Alam mo, ang napansin ko naman dito sa pagbabasa ko, ang tunay na debosyon ay wala sa haba ng dasal o sa ganda ng sinasabi. Nandun ito sa puso. Naalala ko yung sinabi ni tatay tungkol sa respeto. Kung nagbabasa tayo ng salita ng Diyos pero wala tayong pagmamahal at respeto sa kapwa, parang nagbabasa lang tayo ng diksyonaryo, walang buhay. Tama, ang salita ng Diyos ay dapat nagpapabago ng pagkatao natin. Hindi pwedeng amen tayo ng amen dito sa balkonahe. Pero pagbaba naman natin, mapangmata pa rin tayo ng iba. Ang tunay na liwanag, nakikita sa gawa, hindi lang sa kabisadong bersikulo. Grabe, nakaka-fresh no? Yung akala nating dungis nun, ginagamit ng Panginoon para ipakita kung gaano siya kagaling na maglinis at magbago ng buhay. Mula sa putik ng kalabaw hanggang sa biyaya ng langit. Napangiti ako at dahan-dahan na isinara ang Biblia at napatingin ako sa langit na puno ng mga bituin. Kaya pagdating ni Anika, hindi lang respetong ibibigay natin. Ipapakita rin natin sa kanya ang pagbabagong ginawa ng Panginoon sa atin. Na ang kambal na makulit noon, marunong na ring magpahalaga sa spiritual na aspeto ng buhay. Hindi ko may papangako dahil hindi naman ako perpekto eh. Pero sisikapin kong gawin ang sinabi ni tatay sa atin. Lalo na't sinabi ko sa'yo, di ba? Na masyado siyang maarte kasi. Halika, ipanalangin natin yan. Nanalangin kaming dalawa. Nakapikit kami pareho. Hindi kami anak ng pastor o misyonaryo. Itinuro lang talaga sa amin ni nanay at tatay ang salita ng Panginoon. Lumaki kaming may pananampalataya sa Diyos dahil alam naming palagi siyang nakikinig sa atin. Kinabukasan, maaga pa lang ay naririnig ko na ang boses ni Ninong Jerry. Maya-maya, maririnig ko ang katok ni nanay sa silid ni Sandro. Bumangon ako't inayos ang sarili. Nagsipilyo muna ako. Naghilamos nang biglang kumatok si nanay sa silid ko. Nang buksan ko yun, ay bumungad sa akin ang muka ng nakangiti kong ina. Aniya, bumaba raw kami at may bisita. Sa isip ko naman, panyero, masyado naman yatang maaga para sa ganung bagay. Napabuntong hininga na lang ako at lumabas. Pagkatapos, isinara ang pinto ng silid ko. Lumabas na rin si Sandro. Nakatabi lang din ng silid ko. Katatapos lang din yatang maghilamos. Masyado naman yatang maaga yan. Hindi pa nga ako nakakapagpasalamat sa umagan to. Hayaan mo na. Baka may lakad kasi kaya maaga. Habang pababa kami ng hagdanan, ay maririnig ko na ang boses ni Ninong Jerry at Ninang Lisa na ibinibida ang anak nilang si Anika. Pagkalapit namin ay nagulat ako sa laki ng ipinagbago ni Anika. Ang dating kulay tsokolate niyang balat ay naging maputi na. Oh, narito na pala ang kambal eh. Agad kaming nagmano sa ninong at ninang namin. At pagkuwan, naupo na kami sa tabi ng aming ama. Agad namang sinabi ni Ninong Jerry na kung natatandaan ba raw namin si Anika. Napatingin naman ako kay Sandro. Hindi siya tumitingin sa akin. Nang mapatingin siya kay tatay, ay naubo pa siya ng bahagya. Oo. Natatandaan po namin. Hindi ko lang nakilala si Anika dahil ang laki na po ng pinagbago niya. Gumanda po siya lalo. Thank you, Sandra. You too. You've become even more beautiful. Your skin is so fair now. Even you, Sandra.
Kailangan talaga English? Salamat Anika. Pero maputi na talaga kami noon pa di ba? Ikaw rin pumuti. Yes! The water in Manila is nice. It whitens the skin. And I don't go out there much. Napatingin naman si Sandro sa akin habang ako ay alanganing napapangiti. Maya-maya lang ay bumulong sa akin ang kakambal ko na sakto lang para marinig ko. Sandra, saan ba yung Manila? Sa Europe? Sa Amerika? Ba't pa na yung English nito? Huwag ka nang maingay, baka mamaya marinig ka. Sakyan mo na lang. Napangisi naman kami nang sabihin ni Ninong Jerry na pagpasensyahan na lang si Anika. Sa school daw kasi nila ay nag-i-English daw ang mga estudyante. Ganun po ba, Ninong? Ang galing naman po. Is English also spoken at your school here in the province? Oo naman. Hindi lang talaga namin madalas ginagamit. Why? We don't use English at home since we are all Filipinos. Furthermore, it might seem pretentious to speak English to our neighbors. They might accuse us of showing off. Isa pa, hindi lahat ng taga rito mauunawaan ang salitang banyaga, di ba? Napatingin ako kay Sandro. Tapos napatingin ako sa ninong namin nang sabihin ito nang tama ang sinabi ng kambal ko. At isa pa, kawawa naman daw ang mga hindi masyadong maalam sa salitang Ingles. Hindi nila alam kung paano makipag-usap. Kaya sinabihan ni Ninong si Anika na kung maaari ay magtagalog na lang siya. Gayahin daw niya kami na multilingual ngunit mas pinipili pa rin gamitin ang aming sariling dialekto. Ang dating batang sipunin at madungis ay wala na. Ngayon, si Anika ay nakasuot ng isang eleganteng dress. Amoy mamahaling pabango at bawat kumpas ng kamay ay tila galing sa isang elite class. Pumasok na sa kusina sina tatay at sila Ninong Jerry para tumulong sa kusina. Habang ang mga kapatid ni Anika ay abala sa panunood sa sala. Naiwan kaming tatlo sa balkonahe. Oh my gosh, Sandro! I can't believe it! You've grown up so much! I mean, look at those shoulders! You look so robust and, like, very masculine now. It's such a glow-up, right? Pilit na ngumiti si Sandro. Pasimple siyang umuurong ng bahagya. Panay kasi tampal ni Anika sa braso niya. Salamat Ikaw din naman, Anika. Malaki na rin ang pinagbago mo Hindi ka na hindi ka na kagaya ng dati. I know, right? Life in the city really polished me. But honestly, Sandro, your aura is so different. It's like you have this provincial charm that's so rare these days. It's actually quite captivating. Don't you think so, Sandra? Ako na tahimik lang, nakaupo sa gilid. Hawak ang baso ng juice at tipid na umiinom ay napatingin sa kanya. Captivating daw, Sandro. O, di ba? Sandra, tulungan mo ko. Anika, okay lang naman na magtagalog. Magkakalaro naman tayo dati sa Pilapil, di ba? Yung sa putikan. Nagtatagalog naman tayo dati. Bumakas sa muka ni Anika ang pandidiri. Ngunit napangiti pa rin siya. Please. Don't remind me of that filthy past. That was so unhygienic. But anyway, let's focus on the present. You know, Sandro, I've met a lot of guys abroad, but there's something about your simplicity that's just refreshing. You're like a breath of fresh air in this humid weather. Lihim akong napapatawa habang nakikinig sa malapantasyang kwento ni Anika. Habang nakatingin ako kay Sandro na nagsisimula ng mainis. Alam ko kasi kapag malapit ng mainis ang kambal ko, nagkakamot na ito ng batok kahit hindi naman makate.
Fresh air? Anika, hindi pa ako naliligo buhat kanina. Pawis na pawis nga ako. Wala namang refreshing dun ah. Saka, wag mo na nga ako masyadong purihin. Baka mamaya lumaki pa ang ulo ko eh. Napatingin naman si Anika at mas lalong lumapit kay Sandro na ikinailang naman ng kambal ko. No, really. I'm being dead serious. Your humility is so attractive. It's like visual perfection meets traditional values. I should definitely take a photo with you later for my Friendster. You're such a vibe. Napainom na ako para itago ang ngiti ko. Friendster pa ang uso ng panahong yun. Ang mga cellphone ay hindi pa ganun kalinaw pero may camera na. Take note, kapag ang keypad mong phone may camera, may kakayahan ka na nun sa buhay. At ang pag-upload niyan, dinadaan pa sa Bluetooth o transfer via infrared. Sige lang, Anika, i-vibe mo lang yan. Mukhang captivated na si Sandro sa mga papuri mo. Tumingin ng masama sa akin si Sandro. Pagkatapos ay bumuntong hininga. Anika, baka gusto mo munang tikman yung kakanin sa loob. Masarap yun. Baka mas refreshing yun kaysa sa mga pagpuri mo sa akin. Oh, it is organic? If it's from your farm, then I'll definitely try it. But only if you're the one who serves it to me, okay? You're so charming. I can't even... Panginoon ko, pahingi po ng mahabang pasensya at baka pwedeng pabalikin na lang po yung sipon niya para tumigil na siya sa pag-i-English. Matapos ang mahabang usapan, ay nagpaalam na ang pamilya ng ninong ko. Nagpaalam na rin ang iba pa naming kinakapatid. Nang makaalis sila, ay panay naman ang atungal ni Sandro patungkol sa pag-i-English ni Anika. Hindi ba't masyadong OA kung panay ang English mo? Manila lang naman ang napuntahan mo, hindi naman Amerika. Hayaan mo na siya, anak. Baka naman nakasanayan niya na yun. Napatingin naman kami kay nanay nang sabihin niyang tama ang aming tatay. Hayaan na lang daw namin ito at hindi rin naman lumaki si Anika sa kanyang mga magulang. Kaya medyo mas kakaiba siya sa kanyang mga kapatid na mababait at humble. Sa eskwelahan din naman namin. Di naman tayo nagtatagalog during English class, di ba? Pero hindi naman tayo ganun. Isipin mo na lang iba tayo, Sandro. Ganun lang. Araw ng linggo. Katatapos lang naming magsimba na magpamilya. Pauwi na kami noon nang makasalubong namin si Anika kasama ang mga kaibigan niya. Nagmano siya sa aking mga magulang. Tinanong pa siya ng aking ina kung nasaan ang kanyang mga magulang na sinagot naman ni Anika na nasa bahay nila sa salitang English. Ganun ba iya? O siya sige, mauna na kami ha. Naunang naglakad sila tatay. Susunod na sana kami nang tawagin ni Anika si Sandro. Sabay naman kaming napahinto ng kambal ko. Oh my gosh, Sandro! Sandra! What a coincidence to see you guys here in the plaza! Hanip, parang may buwat-buwat na 20 sa ulo to ah. Lord patawad po, kakalabas ko lang po sa tahanan mo eh. Sunubok na kagad ako ng Diablo. Are you saying something, Sandro? Ha? Wala. Nagulat lang ako. May sasabihin ka ba? Napatingin muna si Anika sa akin. Nagsasalita siyang hindi inaalis ang mata sa akin. Alam ko ang gusto niya na umalis na ako. Pero nagkunwari akong manhid na nanatili sa tabi ng kakambal ko. So I was like thinking, my friends and I are throwing the super grand party this weekend. It's gonna be so lit, you know? Total aesthetic vibes. I'm personally inviting you, Sandro. You should totally come. May party kayo? Uh-huh. Yes. It's like a celebration of togetherness and, you know, just making memories under the stars. Very high-end. Sandra, you should come too. Although it's most for my close circle. But since you're Sandra's twin, it's fine. Tagalog naman tayo dito. Nasa plaza lang tayo. What was that, Sandra? Anyway, don't say no, okay? It's gonna be the event of the season. So are you in? Please say you're in.
Titignan ko, Anika ha. Marami pa kaming gagawin eh. Sige, mauna na kami. Ramdam ko ang irita ni Sandro sa kinakapatid namin. Nakita ko namang disappointed si Anika sa sagot ni Sandro, pero pilit pa rin itong nagpapakakyut sa kambal ko. Oh, okay. Just text me ha. See ya. Bye, Sandra. Bahagya lang akong tumango at tipid na ngumiti. Naglakad na kami palayo ni Sandro. Bahagya ko pang nilingon si Anika. Nakatingin ito sa amin at nakasimangot. So ano, pupunta ka ba? Mukhang pinagandaan ni Anika yung English niya para sa'yo ah. Hindi. Bakit naman? Libreng pagkain din yun, di ba? At saka, halos matunaw ka na sa tingin niya kanina. Yun na nga eh. Hindi ako komportable sa kanya. Masyadong maepal. Nakakairita yung pananalita. Nayayabangan ako sa style niya. Grabe ka naman. Baka gusto lang magpa-impress. Kahit na. Tara na nga, doon na lang tayo sa bahay kumain. Yung walang aesthetic vibes. Natawa na lang ako sa inasal ni Sandro. Ngunit binilinan ko pa rin siya na maging mabait kay Anika. Dahil kinakapatid namin siya. Natawa ko nang sabihin niyang pakiramdam niya. Nagpapakit sa kanya si Anika. Bagay na totoo naman. Napapansin ko rin na tila may gusto si Anika sa kanya na alam naman niyang hindi pwede dahil kinakapatid niya si Sandro. Kinakapatid niya kami. Nangyari nga ang party. Nasa silid niya si Sandro at nagdi-devotion. Nakaugalian na talaga namin yon. Sa totoo lang, Panyero, hindi kami mga perpektong tao. Nakakagawa rin kami ng mga maling bagay, ngunit hindi lang kami nakakalimot na ipaalala sa sarili namin na mali ang ginagawa namin. Nasa sala ako noon. Ang kasambahay lang namin ang aming kasama dahil nasa tindahan namin ang aming mga magulang. Nasa sofa ako at nagbabasa ng Biblia nang biglang may narinig ako na sunod-sunod at malakas na katok sa pinto. Napakunot pa ang noo ko habang tumatayo palapit sa pinto. Sino kaya to? Manang, ako na po. Pigil ko kay Manang Esme nang makita ko siya. Pagbukas ko ng pinto, bumungad si Anika na nakatodo make-up kasama ang tatlong kaibigan na tila handa ng gumimik. Bahagya akong nagulat, ngunit napangiti pa rin ako. Oh, Anika, kayo pala. Gabi na. Nagulat naman ako nang titigan niya ako mula ulo hanggang paa habang nakataas ang kilay at nakapamewang. Look, I don't mean to be rude, but where is Sandro? We've been waiting for ages. He's like ready yet? Nasa kwarto niya si Sandro, Anika. Katatapos lang namin magapunan. May tinatapos lang siyang devotion. Nagbabasa siya ng Bible ngayon. Oh my gosh! Seriously? Devotion? Right now? Tell him to stop that for a second and just come out here. We have a party, you know? Time is gold. Bagya akong natigilan sa kagaspangan ng ugali ni Anika. Habang tumatagal, mas lumalabas na ang ugali niya. Pasensya na. Pero hindi siya basta-basta nagpapastorbo kapag ganung oras. Importante sa kanya yun eh. Napakunot ang noo ko nang padabog siyang humarap sa mga kaibigan niya bago muling tumingin sa akin. Tantrums. Feeling spoiled brat. Whatever. Just tell him I'm here and I'm waiting. I'm not leaving until he comes with us. Go on, call him now. Huminga ako ng malalim. Nawala ang ngiti ko at diretsong tumingin sa mga mata ni Anika. Huwag mo na siyang hintayin, Anika. Dahil hindi siya pupunta. Excuse me? And who are you to decide for him? You're just his twin, not his manager. Hindi ako nag-decide, Anika. Siya mismo nagsabi sa akin kanina sa plaza. Hindi siya pupunta sa party niyo dahil hindi siya komportable sa'yo. Nayayabangan siya sa pag-uugali mo eh. Kaya mabuti pa, mauna na kayo. Napanganga si Anika sa gulat at hiya sa harap ng kanyang mga kaibigan. Ang kanyang mga kaibigan naman
ay hindi makatingin sa akin itong mga babaeng ito. Para namang hindi ko sila kilala lahat. Kawawa ang mga magulang ng mga ito. Anika, sa pamilya namin, mas inuuna namin ang salita ng Diyos. May oras kami para sa gala. Pero hindi sa oras na nagdi-devotion kami. Oh my God! It's just one night, Sandra. You're being so killjoy. It's just a party. Bakit hindi niyo muna subukan magpasalamat at manalangin sa Panginoon bago kayo magparty? Baka sakaling mabawasan niyang kayabangan niyo. Namula siya at duduruin sana ako. Ngunit matalim ko siyang tinitigan. How dare you? You don't tell me what to do with my... Natigil siya nang biglang bumukas ang gate at pumasok si nanay at tatay na may dalang mga supot mula sa tindahan. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Anika. Mula sa pagtataray ay naging tila anghel ang muka. Nangunot ang noo ko. Patawarin ako kung palahusga kung maituturing. Ngunit hindi lang pala mayabang si Anika, kundi may pagka-plastic din. Hello po, Tito Romil. Tita Selena. Good evening po. Napatingin ang aking ina at binati rin si Anika. Ngunit si tatay, nagtataka ang tingin sa mga kabataang nasa labas ng aming pinto. Anika, gabi na. Anong sadya niyo rito sa bahay? Tito, I was just politely inviting the twins to our party tonight. You know, just some clean fan. Pero, Sandra was being so mean to me po. Tinatarayan niya po ako. Tay, sinabi ko lang po sa kanya na nagbabasa po ng Biblia si Sandro at hindi siya pupunta dahil yun ang gusto niya. Pero ayaw niya po makinig at pinipilit niya pa ring tawagin ang kakambal ko. Humarap naman si tatay sa grupo nila Anika habang seryoso ang muka. Anika, pasensya ka na. Pero tama si Sandra. Sa tahanang ito, mas inuuna namin ang Panginoon higit sa kanino paman. Hindi kami basta-basta lumalabas kung oras na ng aming debosyon. But Tito, it's just a few hours. Sandro can do that later, right? Sayang naman po yung party. May rason kami kung bakit kami nagde-devotion ng ganitong oras, Anika. At ang rason na yun, pamilya lang namin na nakakaalam. Hindi ito tungkol sa sayang, tungkol ito sa aming pangako sa kanya. Kayang mabuti pa, lumakad na kayo at baka gabihin pa kayo sa kalsada. Napatigil si Anika. Wala na siyang nagawa, kundi ang mapanganga habang malumanay siyang pinagsasabihan ni tatay. Pumasok na si tatay at nanay habang ako ay nakatingin pa rin sa nakatungangang si Anika. Aalis ba kayo? Isasarado ko na kasi ang pinto. Nang makabawi ng pagkatulala, ay masama muna niya akong tinitigan. Sa kadali-dali silang naglakad palabas ng mga kaibigan niya. Nang makita kong isinasara na ni Ma'am Berting ang gate, ay napabuntong hininga na lamang ako. Sarado na ang pinto at nakaalis na ang grupo ni na Anika. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng electric fan at ang katahimikan ng gabi. Nakaupo kami ni tatay sa sopa habang si Sandro ay dahan-dahang bumababa sa hagdan. Ano, nakaalis na ba sila, tay? Rinig na rinig ko hanggang sa taas ang boses ni Anika. Masyadong mapilit. Nakaalis na, anak. Pasensya ka na at naistorbo ang debosyon mo, ha? Pero tama ang ginawa mo na hindi ka nagpadala sa yaya nila. Tay, bakit nga ba parang hirap silang intindihin na may oras tayo para sa Panginoon? Para kay Anika, parang killjoy tayo dahil mas gusto nating magbasa kaysa magparty. Sandro, alam nyo kung bakit tayo ganito kahigpit sa oras ng debosyon. Hindi lang ito dahil sa tradisyon o dahil ayaw nating magsaya. Dahil ito sa pangako natin numuntik nang mawala si nanay, di ba tay? Tumango si tatay habang nangingilid ang kanyang mga luha. Nung mga sanggol pa kayo at ang nanay nyo ay nakikipaglaban sa malalang sakit, wala tayong ibang kinapitan noon kundi ang Panginoong Diyos. Nung gabing yun, nangako ko
na ang pamilyang ito ay maglalaan ng oras para sa kanya gabi-gabi. Hindi bilang obligasyon, kundi bilang pasasalamat na buo pa tayo hanggang ngayon. Napatingin naman akong hinawakan ang kamay ni tatay. Kaya pala sinabi niyo kay Anika na tayo lang po ang nakakaalam ng rason. Dahil ang debosyon po natin ay galing sa isang himala na hindi basta-basta maiintindihan ng taong mas inuuna ang yabang sa mundo. Eksakto. Ang mundo, maraming iaalok na ingay at kasiyahan. Pero panandalian lang yun. Pero ang katahimikan natin dito, sa sala habang nagbabasa ng salita niya, doon tayo kumukuha ng lakas para harapin ang panibagong bukas. Kaya Sandro anak, huwag kang manghihinayang sa parte na yon. Baliwala yon. Naku po, hindi po ako nanghihinayang talaga dun, tay. Mas masarap pa ang pakiramdam ko rito sa bahay kaysa makipagplastikan sa mga taong English ng English pero hindi naman marunong rumispeto sa oras ng iba. O sige na, magdasal na tayo bago matulog. Magpasalamat tayo na kahit may mga taong mapanghusga sa labas, ang tahanan naman natin ay nananatiling payapa dahil sa kanya. Nagtipon kami sa sala, kasama si nanay at ang aming kasambay na si Manang Esmi at ang kanyang asawa na si Mang Berting. Nagdasal kami para sa aming proteksyon, pagpapala, pasasalamat at pagpupuri sa Panginoon. Nakaugalian na namin ito gabi-gabi at masaya kaming nakakapaglingkod sa kanya sa paraang alam namin. Umaga sa plaza, maraming tao ang naglalakad. Nakasalubong kami ni Anika nang di sinasadya sa gitna ng parke. Humarang siya sa daraanan ko habang nakataas ang kilay. Oh, look who's here! The holy girl of the town! So, how's your boring devotion last night? Did you pray for your lack of fashion sense? Huminto ako at tumingin ng diretso kay Anika. Siya naman, panay ang ngisi habang nakapamewang pa. Bagya lang akong napabuntong hininga para humugot ng mahabang pasensya. Anika, hindi mo ba talaga kayang tumigil? O sadyang wala ka lang talagang magawa sa buhay kundi ang maginis? Excuse me? I was just being friendly, you know? But your family is so weird. Like, who stays at home to read a book while everyone is having fun? So baduy. Alam mo, Anika, tigil-tigilan mo na yung pag-i-English mo. Hindi ka nagmumukhang matalino. Nagmumukha kang mayabang at pilit. Nakita mo naman nasa probinsya ka, di ba? At hindi naman lahat kaya kang intindihin. At isa pa, alam ko naman kung bakit ka nagkakaganyan eh. Gusto mo ang kambal ko, di ba? Gusto mo si Sandro. Nawala ang angas at taray ng mukha niya at napalitan ng pamumula at bahagyang taranta. What? That is so not true. Why would I like someone as plain as him? Napailing akong lumapit sa kanya ng isang hakbang. Huwag ka nang magkaila. Pero bago ka mangarap ng gising, paaalalahanan lang kita. Ninong at ninang namin ni Sandro ang mga magulang mo. Magkumare ang mga nanay natin. Hindi lang basta kaibigan. Pamilya na ang turingan natin. Kaya itigil mo na yung paghahabol mo. Dahil hindi magiging kayo. You witch! How dare you talk to me like that? You're just jealous because I have everything and you have nothing but your old Bible! Anika, mas mayaman kami sa'yo. Hindi lang kami mahilig sa mga material. At mas lalong mayaman kami sa'yo dahil sa sinasabi mong old Bible. Yan ang kayamanan na walang nakakapantay na kahit na anong uri ng ginto. At saka tigil-tigilan mo na ang pag-i-English mo. Mali-mali ka naman. Dahil sa sobrang galit, akmang susunggaban ako ni Anika para saktan sana ako. Handa na rin ako na lumaban at hindi aatras. Alam ko namang mauunawaan ako ng Diyos at higit sa lahat, hindi naman ako ang nauna. I'll make you regret this day! You're going to! Natigil siya nang biglang sumulpot si Sandro mula sa likuran ko.
Anika! Anong nangyayari dito? Biglang nagbago ang anyo ni Anika. Bumitaw siya sa pagkakahawak sa braso ko at tumawak sa sariling braso at nanginginig ang boses na tila iiyak. Oh, Sandra, thank God you're here. Si Sandra po. She's being so mean to me. Sinabihan niya ako ng masasamang salita at sasaktan daw niya ako just because I invited you last night. I was just being nice po. But she's so aggressive. Tinignan niya si Anika mula ulo hanggang paa. Tapos tumingin sa akin na nakataas lang ang kilay ko. Anika, nakatayo lang ako sa likod niyo kanina pa. Narinig ko ang lahat. Narinig ko kung paano mo insultuin ang pamilya namin at kung paano mo pilitin ang hindi naman dapat. Really? But Sandro, it was just a joke. Hindi biro ang pambabastos sa kapatid ko at sa paniniwala namin, Anika. Tara na, Sandra. Huwag na natin sayangin ang oras natin sa taong hindi marunong rumispeto. Isa pa, tigil-tigilan mo na ang pag-i-Ingles mo, Anika. Hindi bagay sa'yo. Mali-mali ka naman. Tinalikuran namin siya ni Sandro na naiwang pulang-pula sa hiya habang pinagtitinginan ng mga tao sa plaza. Tunay nga na kapag naglilingkod ka sa Panginoon ay susubukin ng mundo ang iyong pasensya at pananampalataya. Ngunit alam ko rin na sa kabila ng mga gustong sumubok sa aming katapatan ay nariyan siya para kami ay gabayan. Makalipas ang ilang araw ay may nakasalubong akong matanda na hindi ko sinasadyang nabangga. Natumba siya at agad ko namang tinulungan na makatayo. Nanghingi rin ako ng pasensya sa kanya at tawad. Pinaupo ko muna siya sa bench sa gilid ng plaza at sinamahan. Naku Lola, pasensya na po talaga ha. Hindi ko po kayo napansin. Nagmamadali po kasi ako. Nasaktan po ba kayo? Meron po bang masakit sa inyo? Ayos lang ha. Salamat. Pasensya ka na rin. Ako itong hindi tumitingin sa dinaraanan. Nag-aalala ko ng gusto, kaya pinaypayan ko ang matanda gamit ang aking notebook. Huwag po kayong mag-alala Lola. Dito po muna kayo. Magpahinga po muna kayo dito. Ako po si Sandra. At kayo po, ano pong pangalan nyo? Ako si Marie Iha. Salamat sa pag-aalala mo. Alam mo, medyo nahilo lang ako. Kanina pa kasi ako naglalakad at hindi pa ako nakakapananghalian. Gutom na kasi ako. Kaya siguro, hindi ko na rin napansin ang paligid ko. Gutom po kayo? Naku Lola, sandali lang po Eksakto namang naglalakad palapit si Sandro na galing sa kabilang kanto. Agad ko siyang kinawayan at tinawag. Sandro! Sandro, halika rito, bilis! Nang makita ko ni Sandro, ay nagmadali naman siyang lumapit sa akin. Bakit, Sandra? Ano nangyari? Sino yung matanda? Sandro, nabangga ko kasi si Aling Marie. Kanina pa siya hindi kumakain at nahihilo na daw siya sa gutom. Pwede bang bumili ka muna ng pagkain dun sa malapit na kainan? Yung may init na sabaw at kanin. Bilisan mo ha. Sige. Dito lang kayo, Aling Marie. Sandali lang po Babalik po ako agad. Mabilis na tumakbo si Sandro para bumili ng pagkain. Naiwan ako na patuloy na kinakausap at inaaliw ang matanda. Huwag po kayong mag-alala, Aling Marie. Parating na po ang pagkain. Dito lang po kami ni Sandro. Hindi po namin kayo iiwan hanggat hindi po kayo nagiging maayos. Napakabait niyong bata. Bihira na ang mga kabataang tulad niyo ngayon na may takot sa Diyos at may malasakit sa matatanda. Maraming salamat, Sandra. Naku, wala po yun, Lola. Wala namang bayad ang pagiging mabuting tao. Sa bench pa rin sa plaza, inaayos ko ang buhok ni Aling Marie habang hinihintay si Sandro. Mula sa malayo, papalapit si Anika kasama ang kanyang mga kaibigan. Bit-bit ang kanilang mga iced coffee. Tumigil sa harap namin, sabay tawa ng malakas. Oh my gosh! Look at this! Is this like a new charity project for your devotion?
Or are you guys just hiring a new maid? Anika, wala ka talaga magawa, no? May taong nangangailangan ng tulong. Huwag mong gawing katatawanan. I'm not laughing. I'm just concerned. I mean, she looks so dirty. Baka may germs yan, Sandra. You should be careful. Baka mahawa ka ng whatever illness she has. Why are you even touching her? It's so ew. Iha, aalis na lang siguro ko. Abay, nakakahiya naman sa inyo. Hinawakan ko ng maigpit ang kamay ni Aling Marie. Wag po, Lola, dito lang po kayo. Ang dumi sa damit, Anika. Nalalabhan. Pero ang dumi sa ugali. Mahirap tanggalin. Hindi kaya ng Sunrocks. Kung wala kang balak tumulong, umalis ka na lang. Nasa ganong kaming tagpo na eksaktong pagdating ni Sandro na bitbit ang supot ng mainit na pagkain at tubig. Lola, ito na po ang pagkain nyo. Mainit pa po yan. At saka may tubig na rin po dito. Sandro, why are you doing that? You're like a waiter now. You're too handsome for this low-class drama. Let's just go to the mall. I'll treat you to a real meal. Hindi lahat ng bagay na dadaan sa libreng pagkain sa mall, Anika. Ang tawag dito, malasakit. Isang bagay na mukhang hindi mo alam ang spelling. Kahit pa sabing magaling ka mag-English kuno. What? I'm just trying to save you from this. This mess. Look at her. She's just a random beggar in the plaza. Ang beggar na sinasabi mo ay tao rin. At sa aming pamilya, tinuruan kaming makakita ng kapwa bago kami makakita ng dumi. Sige na, mauna ka na sa mall mo. Baka matunaw pa yung kape mo. Mas kailangan kami ni Aling Marie kaysa sa treatment mo. Ah, you guys are hopeless. Enjoy your charity work. So cheap. Aalis na sana si Anika nang tawagin ko siya. Nakabusangot naman siyang humarap sa akin. Sandali, Anika. Di ba sabi mo, marumi si Aling Marie at baka mahawa kami sa illness niya? Anika, patawarin ako ng Diyos kung ipapaalala ko sa'yo. Nung bata ka, sipunin ka rin naman ah. Natatandaan mo ba kung paano mo hinilamos ang dumi ng kalabaw? Naligo ka na, pero parang hindi ka pa rin naliligo. Si nanay na nga nagpaligo sa'yo, di ba? Nung panahon ba na yon, iniwasan ka namin kahit pa nagkalat ang sipon mo sa pisngi mo. Nagkatawa na naman ang mga kaibigan ni Anika. Tinitigan niya ang mga ito isa-isa, dahilan para manahimik sila. Sumusobra ka na! Makikita mo, may araw rin para sa'yo. Pagbabayaran mo ang pamamahiya mo sa akin! Dapat pala, matagal ko nang pinaalala sa iyan. Tuwid na tuwid ang Tagalog mo nang maalala mo eh. Marunong ka naman pala eh. Pinahihirapan mo pa ang mga kaibigan mo na kausapin ka sa utal-utal na lang English. Makausap ka lang. Pero parehas lang naman kayo. Buisit ka! Buisit! Pinanood namin siya ni Sandro na lumayo bago muling hinarap ang matanda na ngayon ay nagsisimula na kumain. Sige lang po, Aling Marie. Kain lang po kayo ng kain. Huwag niyo na pong pansinin yun. Ang mahalaga po, busog kayo ngayon. Dumaan ang araw na hindi ko na nakita si Anika. Ang huli kong naaalala ay nanghingi siya ng damit ko. Nagtaka nga ako noon kung bakit biglaan ang kanyang pagiging mabait. Samantalang nung isang araw lang, nilait niya ang matanda na si Aling Marie. Natutuwa naman ako noon dahil pinakinggan ako ng langit na sana ay maging mabuti na si Anika. Dahil mabuting tao si Ninang at Ninong namin. Ang hindi alam ni Anika na nagpapatulong sila ni Ninong Jerry sa amin na ipagdasal siya. Dahil mukhang hindi na umano siya kilala nila Ninong, binago daw si Anika ng Maynila. Hindi na daw ito ang anak nilang si Anika noon na mabait. Nasa ganun akong pagmumuni-muni sa balkonay nang biglang nakita ko si Ninong na halos hingal na hingal sa kakatakbo. Tay, nandito po si Ninong parang nagmamadali. Agad naman na lumabas ang tatay ko at tinignan ang nangyari.
Nang makapasok si Ninong ay nagulat kami nang bigla na lamang itong lumuhod sa harap ni tatay. Agad naman siyang pinatayo ni tatay at tinanong kung ano ang nangyari. Umiiyak siyang sinabi na puntahan namin si Anika dahil hindi raw maganda ang kalagayan nito. Hindi kami nagdalawang isip. Agad kaming pumunta sa bahay ni Ninong at halos nagulat kami nang makita ang kalagayan ni Anika. Ang mga balat niya ay lumubo at tila may mga nanang lumalabas na napakabaho. Ang tenga niya ay may tila sipon na lumalabas na naglalabas din ng masangsang na amoy. Diyos ko, si Anika ba talaga yan? Para siyang bangkay na naaagnas kahit tumihinga pa. Lumapit si tatay at pilit na nilalabanan ang lansa ng amoy. Ang balat ni Anika ay nangingitim, tuyot at tila natuklap na parang matagal nang pumanaw. Anong nangyari rito, Jerry? Ano tong nakikita namin? Anong hayop ang gumawa nito sa anak mo? Napaangat ng tingin si Ninong habang ang mata ay namumugto. Aniya, biglaan lamang ang pagkakasakit ni Anika. Anong biglang sakit ang ganyan? Parang kinakain ang laman niya habang buhay siya. Umiiyak si Ninong at sinabing isang gabi, nilagnat daw si Anika. Kinabukasan, nagsimula na daw mangitim ang kanyang balat. Wala pa raw 3 araw, naging ganyan na ang itsura niya. Sabi daw ng doktor, hindi nila maipaliwanag. Sabi ng albularyo, binarang daw ng isang matandang babae. Agad naming naisip si Aling Marie, kaya agad naming sinabi kay tatay ang nangyari nung araw sa plaza. Kung paano nilait ni Anika si Aling Marie. Kilala pala ni tatay ang matanda dahil naging kaibigan nila ito ni nanay. Sa tulong ni Mang Berting ay pinasundo nila si Aling Marie. Sinabi ni tatay na isang araw mambabarang si Aling Marie, ngunit mabait naman daw ito. Habang wala si Aling Marie, ay nataranta kami nang magsisisigaw si Anika. Mararamdaman mo sa kanyang mga sigaw ang sakit. Halos nanlalaki ang mga mata namin nang makitang parang lumulobo ang balat niya, tapos biglang puputok at lalabas mula roon ang mga hibla ng buhok at sinulid. Papa! Papa, ang sakit! Papa! Mamamatay na yata ako! Napaiyak naman ang Ninong Jerry, maging si Ninang. Niyakap si Ninang ng aking nanay habang iginigiya siya nito sa labas dahil nananamlay na siya. Sumunod naman ang mga kapatid ni Anika. Ilang oras din kaming naghintay nang dumating si Aling Marie. Pagpasok ni Aling Marie, ang mambabarang, may dala siyang balutan. Pagkakita niya sa anyo ni Anika na nakahiga sa papag, ay napahinto siya at nanlalaki ang mga mata sa gulat. Anika, bakit? Bakit ikaw ang nandyan? Bakit ikaw ang tinablan? Nagulat kami. Magkakatinginan sila tatay at Ninong Jerry. Lumapit si tatay kay Aling Marie, puno ng pagtataka. Aling Marie, anong ibig niyo sabihin? Kilala niyo may sakit? At anong tinablan? Hindi dapat siya ang nagkakaganyan. Ang pinapabarang niya ang dapat na naghihirap ngayon. Hindi ang nagpapabarang. Tumayo si Ninong. May halong galit at lito sa kanyang boses habang tinatanong kung ano ang pinagsasasabi ni Aling Marie. Pumunta sa akin si Anika. May pinapabarang siyang tao. Nung una ay ayoko siyang tulungan dahil nilait-lait niya ako sa plaza nung 1 linggo. Pero nakiusap siya. Ang sabi niya, may masamang tao raw na laging nagpapaiyak at umaaway kay Sandra. Mapapatingin ang lahat sa akin habang ako ay gulat na gulat at walang maintindihan. Pakiramdam ko nga, panyero, ay lalo akong namutla sa pag-iisip na bukod kay Anika na may malaking inis sa akin, ay sino naman ang galit sa akin. Wala akong maalalang may kagalit ako.
Pumayag ako dahil sa kambal na sina Sandra at Sandro. Noong araw na nilait ako na mga tao, sila lang ang naging mabuti sa akin. Kaya sabi ko, hala sige, tutulungan ko si Anika para protektahan ang mga batang mabait sa akin. Pero bakit si Anika ang nagkaganyan, Aling Marie? Hindi ko nga rin maunawaan dahil ang barang ay sumusunod sa gamit o bakas ng biktima. Iniabot sa akin ni Anika ang damit ng batang gusto niyang saktan. Dahan-dahang ilalabas ni Aling Marie ang isang lukot na damit mula sa kanyang balutan. Pagkakita ko sa damit, halos matumba ako, Panyero. Yan ang damit na hiningi sa akin ni Anika nung isang araw dahil wala raw siyang maisuot sa bayan. Diyos ko, ibig niyo ba sabihin, si Sandra ang gustong ipakulam ni Anika? At dahil damit ni Sandra ang ibinigay niya. Pero, bakit si Anika? Nanginginig pa rin ako habang nakatingin sa aking damit na hawak ni Aling Marie. Lumapit si tatay at inakbayan ako. Tila isang proteksyon laban sa masasamang presensya sa silid. Bakit, Anika? Bakit ang anak ko pang naisipan mong ipahamak? Akala namin ay tinuturing mo kaming pamilya. Tumingin si Aling Marie sa akin. Pagkatapos sa buong pamilya namin, may bahagyang paghanga sa kanyang mga mata. Huwag kang manginig, Sandra. Alam mo ba kung bakit sa kabila ng lahat ng ritual at gamit na ibinigay ni Anika, ay hindi ka man lang ginalos ng aking barang? Napatingin ang lahat kay Aling Marie. Tila tumahimik ang paligid. Dahil ang itim na mahika ay parang anino. Naghahanap ito ng dilim sa puso para makapasok. Ngunit sa tuwing sinusubukan kong ituloy ang sumpa, may pader na humaharang. Ang iyong pananampalataya sa Panginoong Diyos, Sandra. Aling Marie, Ang lakas ng iyong pananalig sa Diyos ang nagsilbing baluti mo. Walang kapangyarihan ng barang sa mga taong antiwala ay nasa may likha. Kahit ang iyong tahanan, sinubukan kong magpadala ng mga mensahero ng dilim, pero hindi sila makatapak sa inyong bakuran. Ang pananalig ng inyong buong pamilya ang nagbigyan ng liwanag na hindi kayang pasukin ng itim na mahika. Napaluhod sa sahig at humagulgol si Ninong Jerry at tinanong si Aling Marie kung kaya ba kay Anika bumalik. Napaluhod sa sahig at humagulgol si Ninong Jerry at tinanong si Aling Marie kung kaya ba kay Anika bumalik ang barang. Tumango si Aling Marie ng bahagya. Ang barang na walang matutuluyan ay laging bumabalik sa pinagmulan nito dahil puno ng inggit at puot ang puso ni Anika. Ang sarili niyang kadiliman ang nagbukas ng pinto para siya ang kainin ng sumpa. Ang masamang hangarin niya ang naging sarili niyang bilaguan. Tinignan ni tatay si Ninong Jerry na lugmok sa dusa. Sa kabila ng galit, mababakas ang awa sa kanyang muka. Jerry, hindi sapat ang gamot o anting-anting para iligtas siya. Kung ang pananampalatayang naging kalasag namin, baka pagsisisi at pananalig din ang tanging paraan para mabawasan ang hirap ng anak mo. Nagmamadaling lumapit si Ninong Jerry kay Aling Marie at halos lumuhod sa paanan nito habang umiiyak. Nagsusumamo siya habang nakikiusap kay Aling Marie na iligtas si Anika. Alam daw niyang nagkasala ang anak niya. Alam niyang naging masama ang hangarin ni Anika, pero hindi daw niya kayang panoorin siyang mamamatay ng ganyan na lang. Tumingin ng seryoso si Aling Marie kay Anika na tila naghihingalo na sa papag. Susubukan ko, Jerry. Susubukan kong bawiin ang sumpa kung kakayanin ko pa. Dahil ang barang na bumalik sa nagpadala ay doble ang bangis. Binalingan ni Aling Marie si tatay. Robel, ipatawag niyo agad ang albularyo sa inyong bayan.
Hindi ko kayang mag-isa ang bigat ng bahikang ito. Kailangan natin ng magtutuwid sa espiritual na aspeto habang binabawi ko ang pisikal na sumpa. Sandro, Berting, takbo sa bayan. Tawagin niyo si Tatang Isko. Sabihin niyo, ay emergency. Hala, sige, bilisan niyo. Mabilis na tumakbo palabas si Sandro at Mang Berting. Habang ako naman ay lumapit kay tatay. Nagsimula ng maglabas ng mga sangkap si Aling Marie tulad ng tawas, langis at kandilang itim. Maganda kayo. Ang gabi ay magiging mahaba. Jerry, hawakan mo ang kamay ng anak mo. Huwag kang bibitiw. Ano ba ang marinig o makita mo? Sinimulan ni Aling Marie ang pag-usal ng mga orasyon. Ang usok mula sa insenso ay bumabalot sa silid. Maririnig ang mahina ngunit nakakapangilabot na ungol ni Anika habang dahan-dahang gumagalaw ang kanyang mga daliri na tila may kung anong humihila sa loob ng kanyang balat. Sa hangin nanggaling, sa lupa babalik. Ang puot na itinanim, sa liwanag ay tumirik. Nagkaroon ng malakas na ihip ng hangin sa loob ng saradong silid. Nagtatagisan ang dilim ng kulam at ang determinasyon ng mga naroon. Ako ay nagsimula na ring manalangin ng malakas sa isang sulok. Ang aking tinig ay nagsisilbing gabay sa gitna ng kaguluhan. Laban, Anika. Humingi ka ng tawad sa iyong puso. Kung hindi mo bibitiwan ang inggit mo, kakainin ka ng sarili mong barang hanggang sa maging abo ka. Humahangos na pumasok si Tatang Isko. Ang matandang albularyo, bit-bit ang kanyang kupas na bayong. Agad siyang lumapit sa tabi ni Aling Marie. Nagkatinginan ang dalawa. Isang mambabarang at isang albularyo. Nagsanib ang kanilang lakas. Panyero. Seryosong tinitigan ni Tatang si Anika. Aniya, masyado raw malalim ang kapit ng itim na mahika sa kanya. Hindi na lang daw ito basta gamit o damit, kundi pumasok na ito sa kanyang dugo. Alam ko, Isko. Kaya tulungan mo ako. Kailangan nating hatakin palabas ang sumpa bago pa tuluyang mabulok ang kanyang puso. Inilabas ni Tatang Isko ang kanyang mga krus. Langis na may halong ugat ng kahoy at isang maliit na latigo na gawa sa buntot page. Nagsimula silang mag-usal ng magkaibang dasal at orasyon. Umuusok ang paligid. Biglang yumanig ang papag ni Anika. Sumigaw sa takot si Ninong habang sinisigaw ang pangalan ni Anika. Biglang dumilat si Anika. Ngunit hindi ito ang mga mata ng isang biktima. Ang kanyang mga mata ay naging purong itim at ang kanyang balat ay tila bumubula. Bigla siyang bumalikwas at tumawa ng malakas. Isang boses na garalgal, malalim at hindi galing sa tao. Mga hagay! Akala niyo ba ay ganun lang kadaling bawiin ang inutang na buhay? Napaatras kami ni Sandro. Si tatay ay mabilis kaming niyakap para protektahan. Agad namang lumapit si inay at ninang nang makita ni ninang si Anika na sumisigaw. Hindi yan si Anika. Ano nangyayari sa kanya? Huli na kayo, matanda! Binuksan niya ang pinto sa kanyang inggit. Ibinigay niya ang kanyang kaluluwa para lamang saktan ang batang yan! Itinuro ako ni Anika gamit ang daliring nangingitim at tila naaagnas. Hindi na siya mababawi! Si Anika ay pag-aari na namin! Ang katawang ito ay amin na! Nagwala si Anika sa papag. Tila may kung anong puwersa panyero na nagpaliyad sa kanyang katawan. Nagsimulang magwisik ng benditadong tubig si Tatang Isko habang sumisigaw na sinasabi ang salitang sa ngalan ng kataas-taasan.
ay pinapalayas niya ang mga sumapi kay Anika at sinabing hindi nabibilang sa kanila ang katawan ni Anika. Masyadong madilim ang kanyang puso para sa inyong liwanag! Akin siya! Akin siya! Umalis na kayo! Sa katawan niya! Umalis kayo! Nasasagap ko ang mahihinang pananampalataya sa silinday ko! Tingnan mo! Ay taong yan! Pagturo ni Anika kay Ninong Jerry, napatingin naman kaming lahat kay Ninong at maging siya ay nagulat. Nararamdaman ko ang kanyang kawalang tiwala! At yun ay aming nagugustuhan! Romel, alam mo na ang gagawin mo! Napatango naman si tatay at agad ninalapitan si Ninong at inakay niya ito palabas. Jerry, dito na muna tayo. Hayaan natin gawin ni na Aning Marie at tatangis ko kanila makakaya. Esme, pakialalayan mo muna ang pamilya ni Jerry. Bigyan mo sila ng tubig. Dinala naman ni Manang Esme si Ninong sa kusina kung nasaan ang kanyang asawa at sinanay at ang iba pa niyang anak. Tinawag naman kami ni tatay na nakatayo sa isang sulok ng silid ni Anika. Seryoso ang kanyang muka, ngunit puno ng pagmamahal. Sandra, lumapit kayo mga anak. May kailangan tayong gawin. Hindi sapat ang orasyon ni natatangis ko kung may dilim sa paligid natin. Ano pong gagawin natin, tay? Kung may katiting man kayong galit o puot kay Anika dahil sa tangka niyang pananakit sa inyo, alisin niyo na yan sa inyong puso ngayon din. Ang galit ay pagkain ng kadiliman. Hindi natin maililigtas si Anika kung tayo mismo ay may dalang bigat. Tay, hindi po kami galit. Nalulungkot lang po kami para sa kanya. Pinatawad naman po namin siya bago pa man kami pumasok sa bahay na ito. Totoo po yun, tay. Wala po kaming tinatagong sama ng loob. Ang gusto lang po namin ngayon ay maging maayos na siya at makabalik na sa atin. Ay, mabuti yan. Yan ang kailangan natin ngayon. Kayo ang magsisilbing liwanag ni Anika sa oras na ito. Sa labas ng silid na yan, ang panalangin natin ang magiging sandata. Alam ko pong napakabuti ng Panginoon, tay. Kung nagawa niya tayong protektahan sa barang, alam ko pong kaya rin po niyang bawiin si Anika mula sa kung anuman na bumabalot sa kanya ngayon. Hindi tayo bibiguin ng Diyos. Basta't magkaisa lang tayo. Walang itim na mahika ang mananatiling nakatayo. Tama. Maghawak-hawak tayo ng kamay. Sama-sama tayong manalangin. Doon sa loob, ginagamot ang kanyang katawan. Ngunit dito sa labas, gagamutin natin ang kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng pag-ibig at pananampalataya sa poong lumikha. Naghawak-hawak kamay kaming mag-aama. Nagsimula kaming manalangin ng tahimik ngunit taimtim, habang naririnig pa rin ang nakakatakot na sigaw at tawa mula sa silid ni Anika na unti-unting humihina habang lumalakas ang aming panalangin. Habang nananalangin kami sa labas ng silid ni Anika, tila huminto ang oras. Isang malabo at madilim na alaala ang dahan-dahang lumilitaw sa isipan ko. Isang tagpong hindi ko kailanman napansin noon. Tila naglaro sa flashback ko ang nangyari noon sa tapat ng simbahan nung nakaraang buwan. Mga 3 buwan na noon ni Anika sa aming probinsya. Naalala ko na sa sulok ay nakatingin siya sa akin na pinaliligiran ng mga kaibigan. Masaya kami noong nagtatawanan ng mga kaibigan ko. Hawak ko ang aking Biblia. Naalala ko na sinabi niyang kahit hindi ako masyadong palalabas, ay marami akong kaibigan. Nawala rin sa isip ko na sinabi ng isa naming kasamahan sa simbahan na sinabi raw ni Anika na masyado daw akong papapel at isa pa roon, palagi daw siyang nakukumpara ni Ninong Jerry sa akin. Hindi raw ako palagala at mabarkada. Hindi ko na lang pinansin ang sinabi nila hanggang sa nawala na lang sa isip ko at ngayon
Nagbalik sa akin ang lahat at hindi ko lubos maisip na may dinadalang galit pala sa akin si Anika. Lalo na nung sabihin kong hindi ko siya gusto para kay Sandro. Hindi dahil sa ayaw ko sa kanya, kundi dahil kinakapatid namin siya. Napapaluha ako habang idinidilat ang aking mga mata. Naramdaman ko ang bigat ng dibdib ni Anika sa pamamagitan ng aking panalangin. Kaya pala ganun na lamang ang galit mo sa akin. Hindi mo alam na mahal ka rin namin, Anika. Hindi mo kailangan maging ako para mahalin ka. Anong problema, Sandra? Bakit ka umiiyak? Tay, naramdaman ko po siya. Hindi po kasamaan ang nagtulak sa kanya, kundi ang matinding kalungkutan at pakiramdam na wala siyang alaga. Inakala niyang sa pag-alis sa akin, doon lang siya mapapansin. Akala niya, kami lang ang mahal ni Ninong. Nagsiselos po siya. Ibig mong sabihin, ang inggit niya ay nanggaling sa kagustuhan niyang mahalin din siya ni Ninong Jerry? Oo. At yun ang gagamitin natin sa data ngayon. Hindi lang basta dasal, kundi ang pagpapaalam sa kanya na sapat siya, na mahal natin siya kahit sino pa siya. Tama ka, anak. Ipapaalala natin sa kanya na mahalaga siya sa atin. Kahit nung mga bata pa kayo, ipapaalala natin naging bahagi rin siya ng ating pamilya. Ang isa pang nagpapasakit sa kanya ay ang malaking pagkagusto niya kay Sandro. Sa akin? Pero kapatid lamang ang turing ko sa kanya. Alam ko, Sandro. Sinabi ko sa kanya na hindi ko siya gusto para sa'yo. Hindi dahil sa ayaw ko sa kanya, kundi dahil kinakapatid natin siya. Hindi man tayo magkapatid sa dugo, ngunit magkakapatid tayo sa Diyos. Pangalawang magulang natin ng kanyang mga magulang. Ipaunawa natin sa kanya ang lahat. Ipaunawa natin sa paraang mauunawaan niya. Manghingi tayo ng tulong sa ating Panginoon. Pumikit kaming muli para manalangin. Naririnig pa namin ang bawat sigaw ni Anika, ngunit hindi kami nagpatinag. Panginoon, dinadakila ka po namin higit sa lahat. Baliwala ang aming lakas sa laban na ito kung hindi ka namin kasama, Ama. Tulungan mo kami, Ama, na mabawi si Anika, hindi lang sa sumpa ng barang, kundi sa kampon ng dyablo. Hindi po namin kakayanin ito, Ama, ng kami lamang. Kaya naman dumudulog po kami sa inyong harapan ngayon. Alam ko po na hindi ako pastor o may katungkulan na kaya magpalayas ng inyong kaaway. Ngunit, Ama, kami po ay nagsusumamo sa inyo. Tulungan niyo po kami, o aming Panginoon. Tayo na po. Saan? Sa loob? Anak, mapanganib dun. Hindi basta-basta ang pagpapalayas, anak. Wala tayong kapangyarihan na gawin yon. Tanging mga pastor at mga taong may kakayahan lamang. Tay, kailangan nating makapasok. Malaki ang Panginoon, Tay, higit kanino pa man. Kaya niyang durugin ang mga kampo ng dyablo sa kanyang liwanag. Basta't magtiwala lang po tayo. Hindi ko na hinintay na makapagsalita pa si tatay. Bumalik ako sa silid, sa kabila ng babala ni tatay sa akin. Sa loob, ang paligid ay tila impyerno. Umuusok ang mga sangkap ni Tatang Isko habang si Aling Marie ay pawis na pawis at nanginginig na sa pagpigil sa sumpa. Si Anika ay lumulutang ng bahagya sa papag. Ang boses ay patuloy na humahalakhak. Lumapit ako. Napasigaw si Tatang Isko na wag akong lalapit at delikado raw ang puwersang lumulukob kay Anika. Tatang, hindi po siya matatalo ng takot. Kailangan niya ng katotohanan. Lumingon ang espiritu sa akin. Ang muka ni Anika ay nag-iba ang anyo. Nanlilisik ang mga mata. Nandito ka na naman, mapagkunwari! Gusto bang makita kung paano ko uubusin ang buhay ng kaibigan mo? Diretso kong nakatingin sa mga mata ni Anika. Walang bahid ng takot at kaba. Anika, alam kong naririnig mo ako.
Hindi mo kailangan gawin to. Alam ko na ang dahilan. Hindi mo ako kaaway. Inggit ang nagbulag sa'yo dahil pakiramdam mo ay kulang ka. Dahil akala mo ay kailangan mo maging kagaya ko para mahalin ka ni Ninong Jerry. Natigilan ang espiritu. Bahagyang nanginig ang katawan ni Anika. Anika, mahal ka ng papa mo. Mahal ka namin. Ikaw si Anika. Hindi mo kailangan maging Sandra. Bitiwan mo na ang poot na yan dahil ang pag-ibig namin sa'yo ay sapat na para iligtas ka. Ngayon nais ko, ang kanyang puso ay nag-aalinlangan na. Ngayon na! Sabay na sumigaw ng orasyon ang dalawa. Ang mga balat ni Anika ay lalong lumubo at pumuputok. Naglabas si Tatang Isko ng isang espesyal na langis at iwinisik ito sa dibdib ni Anika. Habang si Aling Marie ay hinawakan ang damit na naging tulay ng sumpa at sinilaban ito ng itim na kandila. Hindi! Hindi ako maaaring! Hindi! Hindi ako maaaring umalis! Akin siya! Akin siya! Hindi siya sa'yo. Kaya bitiwan mo na siya. Nangisay si Anika habang ang mga nana sa kanyang sugat ay umaagos. Umaalingasaw ang malansang amoy sa kanyang silid. Maririnig ang pag-ugong ng hangin na tila galit na galit habang si Tatang Isko at Aling Marie ay patuloy sa pag-uusal ng panalangin Latin. Anika, lumaban ka. Huwag mong hayaang sakupin nila ang katawan mo. Mas malakas ka sa kampo ng demonyo na yan. Labanan mo, Anika! Labanan mo! Biglang tumigil ang pangingisay ni Anika. Daan-daan siyang bumangon, ngunit ang kanyang leeg ay nakatagilid sa hindi natural na anggulo. Ang kanyang boses ay naging malalim. Nagagalit at tila galing sa ilalim ng lupa. Huli na ang lahat! Hindi na siya mababawi sa amin! Akin na ang kaluluwang ito! Bitiwan mo na ang batang ito! Huwag kayong magmalinis! Ang dalaga nito, ang pusong ito ay puno ng dumi. Sukdulan ang kasamaan niya, kaya madali kami nakapasok! Nararamdaman ko ang bawat itim na bahagi ng kanyang pagkatao! Anong ibig mong sabihin? Nagkakamali ka. Mabuting bata si Anika. Nadala lamang siya ng kanyang damdamin. Mabuti! Kaya ba siya bumalik dito sa probinsya? Ay dahil sa takot! Sa Maynila, may isang batang kasing edad niya ang nakaratay pa rin sa ospital hanggang ngayon. Pinahirapan niya, binuli niya, hanggang sa mawalan ng malay! Sandaling natahimik ang paligid. Ang tanging naririnig na lang ay ang mabilis na paghinga namin nila Tatang Isko at Aling Marie. Nanlalaki ang mga mata kong napalingon kay tatay at Sandro na noon ay nakatayo sa pinto habang mababakas sa muka ang gulat. Anika, totoo ba ito? Yung ba ang dahilan kung bakit tumuwi ka rito? Ang mukha ni Anika ay muling namilipit sa sakit habang ang mga itim na ugat ay tuluyang kumalat sa kanyang muka. Isang malakas at nakakabinging tawa ang muling kumawala sa kanyang bibig. Kaisa na namin siya! At ang kasamaang ginawa niya ay magsisilbing posas niya sa impyerno! Nagmamadali kaming lumabas ng silid ni Aling Marie. Naiwan si Tatang Isko sa loob para gamutin ang mga sugat ni Anika. Pawisan at tila hapong-hapo kami dahil sa bagsik ng enerhiya. Nagtanong si Ninong Jerry kay Aling Marie kung ano ang nangyayari sa loob at bakit daw tila mas lalong nagwawala sa sakit si Anika. Huminga ng malalim si Aling Marie. Punong-puno ng kaba ang kanyang mga mata. Masyadong malakas ang balik ng barang sa kanya, Jerry.
Hindi ito basta-basta sumpa lang. Ay sumpa ay kumakapit sa dilim at ang puso ni Anika punong-puno ng kadiliman. Hindi lang pala sa akin siya. May nagawang mali. May iba pa siyang biktima. Isang bata sa Maynila ang nasa ospital dahil sa kanya. Nagulantang si Ninong at nagtanong kung ano raw ang sinasabi namin. Hindi raw magagawa ni Anika yon. Maayos daw itong bata sa Maynila. Jerry, huwag kang magbulag-bulagan. Ang demonyong nasa loob ng anak mo ang mismong nagsiwalat ng katotohanan. Kaya lumalala ang barang sa katawan niya ay dahil sa bigat ng kanyang kasalanan. Ang buhay na sinira niya sa Maynila ang nagbibigay ng lakas sa sumpang ito. Napayuko si Ninong. Napasandal sa haligi. Tila gumuho ang mundo sa nalamang impormasyon tungkol sa sariling anak. Aling Marie, anong maaari nating gawin? Hindi natin pwedeng hayaang mamatay ang bata sa loob ng silid na yan. Anong paraan? Kailangan maisalba ang katawan ng batang binuli ni Anika sa Maynila. Habang nag-aagaw buhay ang batang yon, lalong hihigop ng lakas ang barang kay Anika hanggang sa maubos siya. Tumingin si Aling Marie ng diretso kay tatay at Ninong Jerry. Ipagdasal ninyo. Ipagdasal nating lahat na maging maayos na ang batang yon. Dahil kung tuluyang mawala ang biktima niya, wala na ring babalik ang katawan si Anika. Magsisilbi itong babala. Ang bawat latay na ibinigay niya sa iba ay bumabalik sa kanya ng doble at sakit. Napahagulgol si Ninong Jerry at Ninang. Hindi makapaniwala na ang kanilang mabait na anak ay may tinatagong ganitong klasing bide sa pagkatao. Jerry, sa halip na umiyak ka, tawagin mo ang kapatid mong nagpalaki kay Anikat. Sabihin na makipag-ugnayan sa ospital kung nasaan nakaratay ang binuli ng anak mo. Dali-dali namang tumayo si Ninong at tumayo sa kanyang silid para tawagan ang kanyang kapatid. Habang sila tatay ay nagtungo sa sala at sinabing manalangin. Ako naman ay napatingin sa silid ni Anika kung saan siya ginagamot ni Tatang Isko. Iha, Aling Marie, ang pananalig sa kanya ang panlaban mo. Naniniwala akong matatalo natin ang masasamang sumanib sa kanya. Nasa ganung kaming tagpo ni Aling Marie nang tawagin kami ni Tatang Isko. Dali-dali naman pumasok si Aling Marie sa kwarto ni Anika. Susunod sana ako nang tawagin ako ni tatay. Napatingin ako sa kanya. Lumapit siya sa akin at hinawakan ako sa balikat. Kaya natin siyang bawiin, anak. Kami ang bahalang manalangin dito sa labas. Ipapanalangin namin ang batang binuli ni Anika. salamat tay. Gagawin natin ang lahat para kay Ninong at Ninang. Napatango ang tatay ko at bumalik na kina Sandro at nagsimulang manalangin. Napabuntong hininga kong pumasok sa silid at naabutan ko sila Aling Marie at Tatang Isko na gumagawa ng gamot. Nang biglang muling humangin. Ang hangin sa loob ay tila naging malapot at mahirap hingahin. Ang usok mula sa mga insenso ni Aling Marie ay pumupulupot sa katawan ni Anika na tila mga kadena. Ang balat ni Anika ay hindi na lamang namumula. Ito ay nagkabitak-bitak na rin na parabang tuyong lupa. Mula sa mga bitak nito, lumabas ang maiitim na likido na amoy nabubulok na basura. Tama na! Tama na, maawa kayo! Parang sinusunog ang laman ko! Tama na! Biglang nanigas ang kanyang katawan. Ang kanyang likod ay bumaluktot ng paitas at ang kanyang mga mata ay naging purong puti na lamang. Nararamdaman niyo ba? Ang bawat paghinto ng tibok ng puso ng batang nasa Maynila ay isang latay sa kaluluwa ng babae ito. Habang nawawala ng hininga ang biktima niya, mas lalong kakainin ng barang ang kanyang laman!
Sa labas ng pinto, maririnig ang paghikbi ni Ninang at dasal nila tatay. Ngunit dito sa loob, ang demonyo ay tila naglalaro. Isang mahabang uod ang lumabas mula sa gilid ng mata ni Anika. Gumagapang patungo sa kanyang tenga. Papa! Sandra, tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Ayoko na! Ngunit, mabilis na binalot ng itim na ugat ang kanyang leeg. Tila sinasakal siya mula sa loob. Ang kanyang mga kuko ay nagsimulang matanggal ng kusa at sa ilalim nito ay lumilitaw ang mga maliliit na insekto. Ang tatak ng tunay na mambabarang. Walang patawad sa puso mapang-api. Ang bawat sampal na ibinigay niya sa mahihina, ngayon ay 10 beses na babalik sa kanyang buka. Biglang bumagsak si Anika sa papag. Ang kanyang buong katawan ay nangisay ng matindi. Mula sa kanyang bibig, nagsimulang lumabas ang mga buhok na nagkakandabulbul at may kasamang sariwang dugo. Tila ba ang bawat hibla ng buhok na lumalabas ay sumisimbolo sa buhay na unti-unti ring nawawala sa kanyang biktima sa Maynila. Ang silid ay napuno ng tunog ng nagkikiskisang mga insekto at ang nakakabinging tawa ng demonyo. Ang silid ay tila isang impyerno sa lupa. Ang mga espiritong gabay ni Aling Marie ay mabilis na lumilipad sa paligid. Tila ba mga aninong nakikipagpambuno sa itim na usok na lumalabas kay Anika. Sa kabilang sulok, si Tatang Isko ay nakaluhod. Hawak ang isang lumang krus at tila bulong na kulog ang kanyang mga Latin na dasal. Si Anika ay humahalakhak. Ang boses ay parang kinakalos na bakal. Magsayang kayo ng laway! Ang budhi ng babaeng ito ay kasing itim ng gabi. Walang puwang ang inyong mga dasal sa pusong punong-puno ng puot at pagmamataas at inggit! Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahan akong lumapit. Ang aking muka ay kalmado. Ang aking boses ay tila ihip ng malamig na hangin sa gitna ng init. Anika! Napatigil ang demonyo. Ang nanlilisik na mga mata ni Anika ay natuon sa akin. May kung anong otoridad sa boses ko na nagpatahimik sa halakhak ng masamang espiritu. Tumingin ako kay Aling Marie at Tatang Isko. Ipagpatuloy niyo lang ang ginagawa niyo. Huwag kayong hihinto. Dahan-dahan akong tumabi sa gilid ng papag. Hindi ako nandiri sa mga uod na gumagapang sa kumot o sa malansang amoy ng nabubulok na laman. Matamis akong ngumiti. Isang ngiting puno ng pait at pangungulila. Anika, naaalala mo ba nung maliliit pa tayo? Nung wala pa tayong alam sa inggit o galit? Nanlaki ang mga mata ng demonyo. Tila nasasaktan sa bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Ako nga ba ang nagsasalita nung mga oras na yon? Pero hindi ko alam. Naaalala mo ba? Yung mga hapon sa bukid kasama si Sandro? Kung paano tayo maghabulan sa ilalim ng init ng araw hanggang sa mapagod at tumiga sa damuhan. Yung tawa natin 3. Yung pangako nating walang imanan kahit anong mangyari. Isang luwang malinaw ang pumatak mula sa mata ni Anika. Isang luhang hindi galing sa demonyo, kundi sa totoong Anika na nakakulong sa ilalim ng sumpa. Tumigil ka! Tumigil ka! Ang mga alaala niya ay basura na! Nilago na yan ang kanyang kasamaan! Hinawakan ko ang kamay ni Anika na puno ng uod. Hindi ako nagpatinag panyero sa demonyo. Hindi ako natakot. Hindi, Anika. Nandiyan pa yan. Sa ilalim ng lahat ng sakit na idinulot mo sa iba. Nandun pa ang batang kalaro namin ni Sandro. Balikan mo kami, Anika. Balikan mo ang mga hapon sa bukid.
Huwag kang magpatalo sa dilim. Ang katawan ni Anika ay nagsimulang manginig ng marahas. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa labanan ng liwanag at dilim sa loob ng kanyang pagkatao. Sa gitna ng nakapanlulumong amoy, bigla akong dinaluhong ng demonyo na nasa katawan ni Anika. Hinablot nito ang balikat ko at pilit na isinusubsob ang mukha ko sa tapat ng sa kanya. Humahalakhak ang demonyo. Inilabas ang mahaba at nangingitim na dila at dinilaan ang pisngi ko mula panga hanggang sentido. Isang malapot at mabahong laway ang naiwan sa balat ko. Ngunit hindi ako kumurap. Hindi ako nagpakita ng pandidiri. Nanatiling nakatitig ang aking mga mata sa puting mga mata ni Anika. Anika, naaalala mo pa ba? Nung naghahabulan tayo sa gitna ng pilapil, nasubsob ka sa tumpok ng dumi ng kalabaw. Oo. Pinapatawa niyo siya. Nagdiri kayo sa kanya. Kahit si Marumi. Hindi kayo pinapalapit sa kanya kapag may sipon siya. Dahil madumi siya. Yun ang totoo. Yan ang itim na ala-alang bayo niya. Bahagya akong napangiti. Isang ngiting puno ng awa. Yan ba? Yan bang itinatanim mo sa isip niya? Ang mga kasinungalingang yan? Dahil hindi yan ang itinanim ng Diyos sa amin. Lalong dumiin ang kapit ng demonyo sa balikat ko. Tila gusto niya nang baliin ang aking mga buto. Ngunit nagpatuloy pa rin ako. Nang masubsob ka sa dumi, Anika, ang nanay namin ang nagkusa na paliguan ka. Siya ang nag-asikaso sa'yo. At kapag may sipon ka, hindi kami pinapalapit ni tatay dahil ayaw niyang lalo kang mapagod sa paglalaro habang ang nanay ang nagpupuyat sa pagpapainom sa'yo ng gamot mo dahil abala ang Ninong Jerry at Ninang sa bukid. Napatigil ang demonyo. Ang katawan ni Anika ay nagsimulang manginig. Hindi sa galit, kundi sa pagkalito. Gabi-gabi, bago kami matulog ni Sandro, laging bilin ni nanay at tatay, maging mabuti kayo kay Anika. Ituring niyo siya na sarili niyong kapatid. Sinungaling! Sinabi mo kay Sandro na ayaw mo sa kanya! Ayaw mo kay Anika! Hindi ko sinabing ayaw ko sa'yo para kay Sandro dahil sa galit. Sinabi ko yon dahil magkakapatid tayo sa mata ng Diyos, Anika. At ang kapatid, hindi hinahayaang maligaw ang isa pang kapatid. Anika, mahal na mahal ka namin ni Sandro. Maniwala ka, mahal na mahal ka namin. Tumigil ka! Tumigil ka! Hindi ba? Bago ka pumunta na Maynila, sabi mo magsusulatan tayo? Kasi wala ka pang cellphone, pan-text. Sumulat kami, ngunit hindi ka naman sumagot. Yung pala, unti-unti nang binago na Maynila ang pagkatao mo. Kaya narito ko, Anika, para bawiin ka sa pagkaligaw. Katulad ng paghahanap sa atin ng Panginoon kapag nawawala tayo. Bitawan mo na ang sakit at itaas mo ang lahat sa Panginoon. Sapagkat naniniwala ko, Anika, na mabuti kang tao. Sandra! Sandra! Sandra, tulungan mo ako! Sa puntong ito, bumitaw ang demonyo. Napahawak si Anika sa kanyang dibdib at nagsimulang sumuka ng itim na likido. Halos isuka niya na ang kanyang laman. Habang sa labas ay naririnig namin ang dasal at awit ni tatay para sa kapurihan ng Panginoon. Isko ngayon na! Ako nang bahalang bumawi! Nagdasal si Tatang Isko ng Latin. Dasal na kasing lakas ng hiyaw ni Anika. Habang si Aling Mari naman ay nagdadasal ng Latin habang tila may kinukuha sa katawan ni Anika at pinapapasok sa isang babasaging garapon. Ang buong silid ay tila niyanig ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang mga gamit ay nagliliparan at ang apoy ng mga kandila ay naging kulay asul. Si Anika ay nakalutang ng bahagya sa papag. Ang kanyang katawan ay nakabaluktot sa paraang imposible para sa isang tao.
Si Tatang Isko ay hindi humihinto. Ang kanyang boses ay dumadagundong, mas malakas pa sa tawa ng demonyo. Pasigaw niyang binibigkas ang salitang ipinag-uutos ko sa ngalan ng kataas-taasang Panginoon. Iluwa mo ang sumpa at ibalik si Anika. Habang ako ay nakaluhod sa paanan ni Anika habang nagdadasal, naririnig ko rin ang dasal nila tatay sa labas. Ang aming mga dasal ay hindi Latin, kundi mga bulong ng pagmamahal na tila nagsisilbing bakod laban sa dilim. Biglang napatigil ang lahat. Nanigas si Anika sa hangin. Ang kanyang leeg ay nagmistulang humaba at ang kanyang bibig ay bumuka ng labis, higit pa sa kaya ng panga ng tao. Mula sa lalamunan ni Anika, may nagsimulang gumalaw. Isang malaking bukol ang dumaan sa kanyang leeg paakyat sa kanyang bibig. Dahan-dahang lumabas ang isang kumpol ng buhok na kasing haba ng braso. Basang-basa ng malapot na itim na dugo. Kasunod nito ay ang mga kalawanging karayom na nakatusok sa isang manikang panyo na may mantsa ng lupa at nanunuyong laman. Kasabay nito ang pagbuga ni Anika ng mga buhay na ipis, uod at salagubang na mabilis na nangamatay pagbagsak sa saig. Kasabay ng huling buga ng itim na likido, bumagsak si Anika Panyero. Walang malay, maputla, ngunit malinis na ang aura. Ang anino ng demonyo na nakatayo sa dingding ay biglang naglaho na parang usok na inihipan ng hangin. Tapos na. Ang barang ay naisuka na. Ang sumpa ay naputol na. Lumapit si Ninong mula sa pinto. Nanginginig ang mga tuhod. Niyakap niya ang anak na basang-basa ng pawis at itim na dumi at nagpasalamat sa Panginoong Diyos. Ligtas na ba siya? Wala na bang panganib? Ang katawan niya ay malinis na. Pero ang kanyang buhay ay nakatali pa rin sa ustisya. Biglang tumunog ang cellphone ni Ninong sa kanyang bulsa. Isang tawag mula sa Maynila. Nagkatinginan ang lahat. Ang katahimikan sa silid ay mas mabigat pa kaysa nung oras ng exorcism. Napaluha siyang nalaman na ang bata na binuli ni Anika ay ligtas na. Sandra, napakabuti talaga ng iyong puso. Dahil sa kabutihan mo at pananalig, nailigtas mo ang kaibigan mo. Ang Diyos po nagligtas sa kanya, Aling Marie. At tayo po ang naging kasangkapan. Nang magising si Anika, matapos ang 3 araw, ay nag-usap kami. Nagkapatawaran. Nangako kami ni Sandro na aalalay kami sa kanyang pagsisimula at nangako kaming gagabayan namin siya sa daan upang makilala ang kaluwalhatian ng Panginoong Diyos para tuluyan na siyang mapalaya sa kanyang mga hinanakit. Ang barang o kulam ay hindi lamang usapin ng mahika. Ito ay simbolo ng puot, inggit at masamang hangarin na unti-unting kumakain sa pagkatao ng isang individual. Sa kwento po ni Anika, nakita natin na ang tunay na nagpabukas ng pinto sa dilim ay ang kanyang mga maling desisyon at kawalan ng pagmamahal sa kanyang kapwa. Walang anumang dilim ang kayang tumalo sa liwanag hanggang ang puso natin ay nakakapit sa kabutihan at sa puong may kapal. Maraming salamat po sa pakikinig ng kwentong ito at sana po ay may napulot po kayo na magandang aral. Hanggang sa muli, mga panyero.